So, hi guys! Dumating na ang aking resibo, BIR receipt. Ayan, kinuha ko muna siya sa rider dahil dumating ngayon, tumawag siya sa akin na i-deliver niya daw ngayon. So, in-expect ko 10 pieces kasi usually, nanood ako ng mga YouTube, 10 pieces ang pinapadala. So, excited ang lola mo dyan na i-unbox. Hindi naman unbox. I-unpaper o kahit ano pa man ang tawag dyan. So, i-open natin, ipakita natin kung ilang peraso ba ang pinadala ni BIR. So, ito guys, ang nakakatuwa dito kasi may pangalan na natin siya. Kung ano yung niregister na name yan, meron na siya Queen Jess Beddings and Dressmaking. So, ayan, may pangalan mo siya, nakalagay yung barangay mo, yung address mo, yung TIN number mo, nakalagay dyan. So, kailangan, ayan, maglagay ka na ng VAT or holding tax kada bigay mo ng resibo na ito. So, ngayon, kailangan ko din baguhin guys, yung aking mga price sa Shopee. Kasi malulugi tayo kung hindi tayo magbabago ng price. Kasi yung holding tax or yung VAT is ibabawas pa yun doon sa total amount ng ating item. So, ayan guys, bubuksan ko na siya para makita nyo na kung ilang peraso nga ba siya. Maninipis lang naman siya at saka carbonized. Ay, hindi siya carbonized pala guys. Hindi siya carbonized. May yellow paper siya. White and yellow paper. Kailangan bumili pa ng carbon para masulat din sa ilalim yung sinusulat mo dito sa white paper. Akala ko carbonized na siya. Pero tinry ko, hindi siya carbonized guys. So, yan. May mga numbering naman siya. Kaya dapat hindi ka malito. So, ito pala guys is from 2004 na na-approve siya, na i-print. Ano siya, valid siya until 2009. Ay, 2014. 2024 to 2029. Tingnan ko nga guys. Baka mali-mali ang info ko. Oo. So, ang ano niya, February 21, 2029. Yun yung expiry niya. February 21, 2029. So, until 2029, dapat mapaubos mo siya and then bumili ka ulit sa BIR ng resibo at ibabalik mo ito sa kanila. Yung mga yellow copies. Yan. So, dito guys, ayan, nawindang ang lola mo. Nag-add ng VAT or tax. Ayan. So, kung hindi ka marunong mag-add ng VAT, manood ka sa YouTube. Madami na ang tutorial. 12% VAT. Ayan. Or 12% holding tax. Ayan. So, matututunan mo yan. Kung may mga kakilala ka naman na mga accountancy or ganon-ganon, ayan, magpatulong ka. Sa amin sa marketing, tinuro na din naman ito dati. Pero, ayun, hindi ko pa naman ganon kagamay or kakuha. Kaya, nanood ako ng YouTube. So, ngayon, nag-add ako ng mga VAT sa bawat item ko. Kasi, pag hindi ko siya ginawa, guys, naku, malulugi talaga ako. Kasi, ibabawas pa siya sa total amount ng aking product, which is si Shopee guys is nagbabawas na siya sa amin ng ng income din nila sa bawat item namin. So kung hindi kami magbabawas pa ng VAT, another bawas pa yun. So malulugi ka talaga. So yun lang guys, bye.